morning everyone! Hello! Welcome back to our channel. Andito na naman tayo. Weekend na naman. Medyo lumiliwanag na po dito sa Canada. Spring is almost here. At hopefully, wala nang snow na dumating dahil sawa na tayo sa snow. Tama na yung snow. That's it. Pansit. Kung natatandaan niyo po, nag-upload ako ng video noong January 25th na ang title po, Jobs na in Demand in Saskatchewan. Ito pong video ngayong gabi ay follow-up natin dyan dahil po in-update po nila, nagdagdag po sila ng 13 new jobs sa listahan na babasahin ko ngayong gabi sa inyo. At in the future po, pwede po nilang i-revise ulit ito, pwede nilang i-update ulit. Kaya mag-tune in lang kayo sa ating channel dahil I'll make sure na updated din po kayo. As usual po, kung ano po yung nasa website ay isinalin ko po sa ating wikang Pilipino para sabay-sabay natin siyang basahin at sabay-sabay nating maintindihan. Alright? So of course, nandito na naman tayo sa ating website www.cicnews.com/2019/04 Saskatchewan-updates-in-demand occupations. Yan. At ito po ang ating good news. Saskatchewan updates in-demand occupations list with 13 new positions. So, nagdagdag po sila ng 13 new positions. So, computer programmers and interactive media developers among occupations added. So, bagong-bagong balita po. Nilabas to noong April 4, 2019 by CIC News. Nag-publish po ako ng video noong January 25, 2019. Yan po. Na, yan nga po yung jobs na in demand sa Saskatchewan. Ngayon po, nag-update po sila. Nagdagdag po sila ng 13 new jobs. At babasahin ko po sa inyo yung listahan ng bagong in-demand jobs sa Saskatchewan. 24 na po sila ngayon. Okay? Ang work experience po sa mga trabahong nasa listahan ng in-demand occupation list ay requirement para sa express entry at occupation in-demand subcategories ng Saskatchewan Immigrant Nominee Program or SINP. Pero hindi po kailangan ng job offer sa parehong subcategory. So, ulitin ko po, dito po sa Saskatchewan Immigrant Nominee Program or SINP, dito po sa dalawang subcategories nila na express entry at occupation in demand ay hindi po kailangan ng job offer. Ang SINP ay bahagi ng Canada's Provincial Nominee Program na pinapayagan ang mga participating provinces and territories para makapag-nominate ng set number of economic immigration candidates para sa Canadian Permanent Resident. Ang mga kandidato sa Federal Express Entry Pool na makakakuha ng provincial nomination via the SINP's Express Entry subcategory ay bibigyan ng 600 points para tumaas ang ranking score na magbibigay sa kanila ng siguradong invitation to apply for permanent residence. Ang mga kandidatong wala sa Express Entry Pool ay pwedeng mag-pursue ng nomination mula sa SINP sa pamamagitan ng Occupation in Demand subcategory. Yun po yung pangalawang subcategory. 24 occupations on revised list. Parehong ang Express Entry at Occupations in Demand subcategories ay ginagamit ang in-demand occupation list na isa sa kanilang eligibility criteria. Pagkatapos nyo mag-submit ng EOI profile, i-assess po kayo kung kayo ay eligible. Dapat makascore kayo ng at least 60 points sa pointers grid para makapasok kayo sa SINP International Skilled Workers EOI System Pool at irarank kayo based on your EOI score. Ang mga kandidatong mapipili mula sa system pool ay makakatanggap ng invitation to apply or ITA para sa provincial nomination para sa express entry or occupation in demand subcategories. Paano ba mag-submit ng SINP Expression of Interest or EOI profile?
Number 1 po, gagawa po tayo ng OSIS account para magrehistro bilang aplikante. Number 2, pagbibigay ng basic information gaya ng pangalan, date of birth, home country, email address. Number 3, pagsagot po ng tanong para malaman kung eligible kayo at kung anong subcategory, either in demand or express entry. Number 4, kukumplituhin ng EOI profile para makakuha ng EOI point score out of 100 base sa SINP's EOI points grid. At number 5, pagre-review at pagsasubmit ng kumpletong EOI. So ito na po sa kasalukuyan ang in-demand jobs ayon sa SINP. So, babasahin ko po muna yung mga hindi kailangan ng lisensya or certification. Okay? So, ito po ay conference and event planners, accounting technicians, land surveyors, architectural technologists and technicians, technical occupations in geomatics and meteorology, instructors of persons with disabilities, program leaders, and instructors in recreation, sports and fitness, bakers, tailors, dressmakers, furriers, and milliners. At ang huli po, appliance servicers and repairers. So, yun po yung mga hindi kailangan ng lisensya or certification. Ito naman susunod na babasahin ko. Dito po, kailangan po ang lisensya or certification. Managers in social services and community services, computer programmers and interactive media developers, medical laboratory technologists, medical radiation technologists, medical sonographers, paramedics, psychologists, social and community service workers, early childhood educators, meat cutters, glaziers, heavy-duty equipment mechanic and technician, truck and bus mechanics and mechanical repairers, and motor vehicle body repairers. For more information on eligibility requirements sa dalawang subcategories ng SINP, mayroon po silang dedicated pages sa website na ibinigay ko sa inyo. So, dumating na naman tayo sa point na magpapaalam na naman po ako. Sana po may natutunan kayo at sana po nakapagbigay ako ng impormasyon sa inyo. Inuulit ko po, hindi po ako konektado sa Immigration Canada, hindi po ako immigration expert, at lalong hindi po ako immigration consultant. Ang layunin po ng aking channel ay makapag-share ng information sa inyo na available naman po sa website na binigay ko sa inyo kung gusto nyo pong balikan. Maraming salamat po sa panonood at maraming salamat sa mga subscribers na nagtitiwala po dito sa mga information na binabahagi ko dito sa aking channel. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo at sabay-sabay po nating basahin ang mga bagong balita na makakatulong po para maabot nyo ang goal nyo na makarating at makapagtrabaho dito sa Canada. Take care. God bless. I'll see you on my next video again. Maraming salamat po sa suporta ninyo. And remember, if you want something, go get it. Period. Night.